Sa maliit na barangay ng Sitio Bato, halos lahat ng tao ay kilala si Aling Gloria. Hindi dahil mabait siya o matulungin, kung hindi dahil siya ang pinakamaingay, pinakamarites, at pinakamayabang sa buong lugar. Araw-araw ay tila may entablado siyang inaakyatan sa tapat ng kanilang bahay, habang hawak ang tasa ng kape at pinagmamasdan ng bawat dumaraan na parang isang reyna na nagbabantay sa kanyang kaharian. Ay nako, kung nagsipag lang sana kasi kayo, baka nakapag-abroad din ang mga anak ninyo. Malakas niyang sabi, isang umaga, habang nakaupo sa bangkong kahoy. Napayuko na lamang si Aling Nena na naglalabas sa tapat ng bahay nila. Sanay na ang lahat sa masasakit na salita ni Aling Gloria. Kapag may tambay sa kanto, paniguradong may masasabi siya. Kapag may kapitbahay na umutang sa tindahan, pagtatawanan niya ito sa ibang mga tao. Yang mga lalaking nakatambay dyan, puro sigarilyo at tong-its lang ang alam. Tignan niyo ang anak ko, nasa Dubai. Dollar ang kinikita buwan-buwan. Pagmamalaki pa niya. Sa tuwing binabanggit niya ang pangalan ni Rhea, tila lalo siyang tumataas. Para bang ang pag-abroad ng kanyang anak ang naging sukatan ng kanyang halaga bilang tao. Hindi naman mayaman noon si Aling Gloria. Sa katunayan, ilang taon na rin silang namuhay sa hirap matapos mamatay ang kanyang asawa. Ngunit simula nang makapagtrabaho si Rhea sa Dubai, unti-unting nagbago ang kanyang ugali. Nagpakabit siya ng bagong gate kahit hulugan. Bumili ng malaking telebisyon. Madalas ring magparinig sa mga kapitbahay. Ang pinaka-importante talaga ay may anak kang marunong tumanaw ng utang na loob. Sabi niya minsan nang may dumaan na magkakapitbahay. Hindi gaya ng iba dyan. Pabigat pa rin hanggang pagtanda ang mga anak nila. Sa loob-loob ng mga tao, alam nilang hindi naman talaga marangya ang buhay ni Aling Gloria. Pero dahil sa kayabangan nito, wala nang gustong pumatol pa sa kanya. Hinahayaan na lamang nila itong magsalita. Sa kabilang banda, walang kaalam-alam si Aling Gloria sa tunay na kalagayan ng anak niya sa Dubai. Tuwing may video call ka sa Rhea, pilit itong ngumingiti kahit halatang pagod. Lagi niyang sinasabing maayos siya. O anak, kamusta ang trabaho mo dyan? Tanong ni Aling Gloria minsang tumawag ito. Ayos lang po, Nay. Sagot ni Rhea, habang pilit na itinatago ang namamaga niyang mata. O, kita mo? Sabi ko sa mga kapitbahay natin, mabait ang amo mo dyan. Puti ka pa ay nakakaangat na. Napatahimik si Rhea. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang sabihin na halos 4 na oras lamang ang tulog niya araw-araw, na madalas siyang sigawan ng kanyang amo, na minsan ay hindi pa siya pinapakain ng tama. Pero hindi niya magawa. Kilala niya ang kanyang ina. Mas mahalaga rito ang sasabihin ng ibang tao kaysa tunay niyang nararamdaman. Kaya mo yan, anak, ha? Kayanin mo. Huwag mong sisirain ang pangalan natin dito. Dagdag pa ni Aling Gloria. Napapikit si Rhea sa kabilang linya. Parang may mabigat na batong dumagan sa dibdib niya. Samantalang sa barangay, patuloy pa rin naglalakad si Aling Gloria na taas noo. Para bang perpekto ang buhay nila. Hindi niya alam na unti-unti nang nadudurog ang kanyang anak na ipinagmamalaki niya sa ibang mga tao. Magliliwanag pa lamang ang kalangitan sa Dubai, ay gising na si Rhea. 4:00 pa lamang ng madaling araw, ngunit nagmamadali na siyang bumangon mula sa manipis na kutsyon sa maliit na storage room na ginawa lamang tirahan para sa kanya. Masakit ang buo niyang katawan. Halos 3 oras lamang siyang nakatulog matapos maglinis ng buong bahay kagabi. Ngunit bawal siyang magreklamo. Bawal mapagod dahil sa bahay ng kanyang amo, parang kasalanan ang pagiging tao. Agad siyang nagtungo sa kusina upang ihanda ang almusal ng pamilya. Nanginginig pa ang kanyang kamay habang hinihiwa ang gulay dahil sa antok na antok siya at pagod na pagod pa. Rhea, faster!
Sigaw ng kanyang among babae mula sa sala. Yes, madam. Mahinang sagot niya. Minsan, naiisip ni Rhea kung papaano siyang napunta sa ganitong buhay. Noong nasa Pilipinas pa siya, sinabi ng agency na magiging family assistant siya. Magaan lang daw ang trabaho at mababait ang amo. Nangako silang makakapag-ipon siya kaagad. Pero pagdating niya roon, sa kanya nalaman ang totoo. Isa lamang pala siyang katulong. Siya ang nagluluto, naglalaba, naglilinis ng 3 palapag ng bahay araw-araw, at nag-aalaga pa sa 2 mga bata. Kapag may mali siyang nagawa, sisigawan siya. Kapag mabagal siyang kumilos, hindi siya pinapakain kaagad. Mas masakit pa roon ang mga salitang ibinabato sa kanya. You Filipinas are lazy. Why are you so stupid? Paulit-ulit iyong tumatak sa isipan niya araw-araw. Minsan, habang naglilinis siya ng banyo, bigla na lamang siyang napaupo sa sahig at tahimik na umiyak. Namimiss na niya ang Pilipinas. Namimiss niya ang simpleng buhay nila noon kahit mahirap. Pero higit sa lahat, namimiss niya ang pakiramdam na may nagmamahal sa kanya. Kahit kailan kasi, hindi niya maramdaman iyon mula sa kanyang ina. Tuwing tumatawag si Aling Gloria, puro patungkol na lamang sa pera at yabang ang naririnig niya. O anak, dagdagan mo naman sana ang padala mo next month ha? Bala ko kasing bumili ng bagong ref. Anak, tinatanong ako ni Aling Nena kung ano ang trabaho mo. Sabi ko office work ka dyan. Anak, huwag mo akong ipahiya rito ha? Kaya kahit gustong-gusto niya ng sumuko, pinipilit niyang magtiis. Ayaw niyang marinig ang pagkadismaya ng kanyang ina. Isang gabi, habang naguhugas siya ng plato, aksidenteng nabasag ang isang mamahaling baso. Nanlaki ang kanyang mga mata. Agad na dumating ang kanyang amo. What did you do? Galit nitong sigaw. Sorry madam. Sorry. Ngunit hindi na siya nito pinagsalita pa. Bigla siya nitong hinablot sa braso at itinulak. Napaupo siya sa sahig habang nangingilid ang luha. You pay that. Salary deduction. Tahimik na yumuko si Rhea. Pakiramdam niya, unti-unti nang nauubos ang kanyang pagkatao. Kinagabihan, nagtago siya sa maliit niyang kwarto at muling tinawagan ng kanyang ina. Nay, nanginginig niyang sabi. Oh, bakit anak? Bakit parang umiiyak ka? Pagod lang po. Hay nako anak, tiisin mo muna yan ha. Mahirap talaga sa umpisa. Isipin mo na lang ang image natin dito sa ating lugar. Ikaw lang ang pag-asa ko. Napapikit si Rhea habang tahimik na pumapatak ang kanyang luha. Sa mga sandaling iyon, doon niya unti-unting naisip hanggang kailan niya kakayaning magpanggap na siya ay okay, habang unti-unti naman siyang nasisira sa loob. Lumipas ang mga buwan, ngunit lalong naging mabigat ang buhay ni Rhea sa Dubai. Halos araw-araw ay sigaw, utos at pagod ang kasama niya. Dumating pa nga sa puntong kinuha ng kanyang amo ang cellphone niya upang hindi siya makausap ng matagal ng pamilya. Unti-unti na ring nangangayayat si Rhea. Ang dating masiyahing dalaga ay naging tahimik at laging takot. Ngunit pilit pa rin siyang kumakapit dahil iniisip niya ang kanyang ina. Hanggang isang gabi, nang tuluyan ng sumabog ang lahat. Nagising ng madaling araw ang amo niyang babae dahil sa iyak ng bunso nitong anak. Dahil pagod na pagod si Rhea, hindi niya kaagad narinig ang pagtawag nito. Rhea! Rhea! Nagulat siya at dali-daling lumabas ng kwarto. Ngunit paglabas niya, galit na ang kanyang amo. You useless maid! Sigaw nito bago siya maras na sinampal. Napahawak si Rhea sa kanyang pisngi. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Noon lang siya pisikal na sinaktan ng kanyang amo. Sorry po madam. Pero hindi pa roon natapos iyon. Pinagmumura pa siya nito at tinakot na ipapadeport. Nang gabing iyon, habang mag-isa siyang umiiyak sa kanyang maliit na kwarto, doon na napagtanto ni Rhea na hindi niya na kaya. Pakiramdam niya,
ay mawawala na siya sa kanyang sarili kapag nagtagal pa siya roon. Kaya naman kinabukasan, lihim siyang humingi ng tulong sa isang kapwa Pilipina sa malapit na apartment. Tinulungan siyang makahanap ng murang tiket pauwi ng Pilipinas. Kahit halos maubos ang naitabi niyang pera, tinanggap niya yon. Mas mahalaga ay ang makauwi siya ng buhay. Wala siyang natapos na kontrata. Wala siyang naipon o naipundar. Wala rin siyang pasalubong. Bitbit lamang niya ang maliit na bag at pagod na puso na sabik na makauwi. Habang nasa eroplano pa uwi ng Pilipinas, tahimik na nakatanaw si Rhea sa bintana. Hindi niya alam kung papaanong haharapin ang kanyang ina. Takot siyang madismaya ito. Pagdating niya sa airport, wala man lamang sumundo sa kanya dahil hindi niya sinabi ang totoong oras ng kanyang pag-uwi. Sumakay na lamang siya ng bus pauwi sa kanilang probinsya. At pagdating sa kanilang barangay, maraming napatingin sa kanya. Uy, si Rhea. Bakit parang ang aga naman niyang umuwi? Akala ko ba matagal pa ang kontrata niyan? Pilit siyang ngumiti kahit nahihiya at halos madurog na ang kanyang dibdib. Pagdating niya sa kanilang bahay, agad niyang nakita si Aling Gloria na nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Nay? Mahina niyang tawag. Nagulat si Aling Gloria. Rhea? Anak? Agad itong lumapit ngunit imbis na yumakap, pagtataka ang bumungad sa mukha nito. Bakit nandito ka? Umuwi na po ako, Nay. Ha? Bakit? Tapos na ba ang kontrata mo? Tahimik na yumuko si Rhea. Hindi pa po. Unti-unting nagbago ang mukha ni Aling Gloria. Anong ibig mong sabihin na hindi pa tapos? Nay, hindi ko na po kaya doon. Hindi pa man siya tapos magsalita, ay napataas na ang boses ng kanyang ina. Ano? Umuwi ka nang hindi pa tapos ang kontrata mo? Tahimik lamang si Rhea habang nanginginig. Wala ka man lamang pasalubong. Wala kang dalang pera. Nagastos ko na po sa pamasahe, Nay. Napahawak sa noo si Aling Gloria. Diyos ko naman, Rhea. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay natin? Pinahiya mo ko. Parang sinaksak ang puso ni Rhea sa kanyang narinig. Akala niya ay yayakapin siya ng kanyang ina. Akala niya kahit papaano ay matutuwa itong ligtas siyang nakauwi. Pero mas mahalaga pa pala rito ang tingin ng ibang tao kaysa sa kanyang kalagayan. Pasensya na po. Umiiyak niyang sabi. Ngunit tumalikod lamang si Aling Gloria. Pumasok ka muna sa loob. Nakakayang makita ka ng mga tao rito. Tahimik na naglakad si Rhea papasok ng bahay habang pinipigilan ang kanyang paghikbi. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pakiramdam niya mas masakit pa ang pag-uwi kaysa sa lahat ng sakit na tinis niya sa ibang bansa. Mula nang makauwi si Rhea, tila naging mabigat at tahimik ang loob ng kanilang bahay. Madalas nang nakakulong lamang siya sa maliit niyang kwarto. Halos ayaw niya nang lumabas dahil pakiramdam niya ay isa siyang malaking kahihiyan sa mata ng kanyang ina. Samantalang si Aling Gloria naman ay abalang-abala sa pagtatakip ng katotohanan. Ay, nagbakasyon lang muna ang anak kong si Rhea. Nakangiting paliwanag niya sa mga kapitbahay tuwing may nagtatanong. Pinauwi muna ng amo kasi mabait talaga sa kanya. Babalik rin ka agad yun sa Dubai. Ganun ba? Totoo ba yan, Aling Gloria? Tanong ni Aling Nena. Oo naman. Favorite nga raw siya doon eh. Pilit na pilit ang yabang sa kanyang boses. Kahit sa totoo lang, ay hindi na siya mapakali. Takot na takot siyang malaman ng buong barangay na hindi pala maganda ang nangyari sa kanyang anak sa abroad. Dahil para kay Aling Gloria, ang tingin ng ibang tao ay ang pinakamahalaga. Kahit wala nang maipadalang pera si Rhea, pilit pa rin niyang ipinapamukhang maayos ang kanilang buhay. Isinusuot pa rin niya ang mga mamahaling damit na hulugan lang naman. Kung minsan, ay nagkukunwari pa siyang may padalang pera ang kanyang anak. Bigay sa akin ni Rhea to nang umuwi siya ng Pilipinas. Sabi niya minsan, nang bumili siya ng grocery. Kahit ang totoo, utang lang naman talaga yon sa tindahan.
Habang tumatagal, lalo lamang lumalalim ang sugat sa puso ni Rhea. Naririnig niya ang bawat pagsisinungaling ng kanyang ina. Naririnig niya kung papaano siyang ginagawang palabas para lamang mapanatili ang yabang nito. Isang gabi, habang tahimik siyang nakaupo sa gilid ng kama, pumasok si Aling Gloria sa kanyang kwarto. O anak, Mahinang sabi nito. kapag may nagtanong ha, sabihin mo na napapagod ka lang kaya ka umuwi. Tahimik si Rhea. At saka, huwag mong ikikwento yung mga problema mo roon ha. Nakakahiya. Doon na tuluyang napuno si Rhea. Nay, Nanginginig niyang sabi. bakit po parang mas importante po sa inyo yung sasabihin ng ibang tao kaysa sa nangyari sa akin? Natigilan si Aling Gloria. Ano bang gusto mo? Pagtawanan tayo rito? Hindi po ba dapat masaya kayo kasi nakauwi po ako ng buhay? Biglang natahimik ang matanda. Ngunit mabilis rin itong pinairal ang kanyang pride. Natural lang naiisipin ko ang sasabihin ng mga tao. Pinaghirapan ko rin ang imahe natin dito. Napaluwa si Rhea. Imahe? Mapait niyang tanong. Nay, halos mawala na po ako ng dignidad noon. Pero tumalikod lamang si Aling Gloria. Hay nako, magpahinga ka na nga. Pagkaalis nito, tuluyan ang humagulgol sa Rhea. Sa mga panahong iyon, mas naramdaman pa niya ang malasakit mula sa ibang tao kaysa sa sarili niyang ina. Minsan, habang nakaupo siya sa labas ng bahay, nilapitan siya ni Mang Isko, isa sa mga tambay na madalas lait-laitin ni Aling Gloria noon. "O iha, okay ka lang ba?" Tanong nito habang iniabot ang isang supot ng mainit na pandesal. Napangiti ng bahagya si Rhea. Okay lang po. "Alam mo, huwag mong isipin ang sasabihin ng mga tao. Ang importante, ligtas kang nakauwi." Parang biglang bumigat ang dibdib ni Rhea sa simpleng salitang iyon. Dahil yon ang unang pagkakataon matapos niyang umuwi na may nagsabing mahalaga ang buhay niya kaysa sa kahihiyan. Habang sa loob ng bahay, patuloy pa rin nagpapanggap si Aling Gloria na maayos ang lahat. Hindi niya alam na unti-unti nang nabubuo ang katotohanang sisira sa lahat ng pinagyayabang niya noon. Mainit ang tanghali noon sa barangay ng Sitio Bato. Nagkukumpulan ng ilang mga kapitbahay sa tapat ng tindahan habang abala sa kani-kanilang kwentuhan. Tulad ng dati, naroon na naman si Aling Gloria. Nakaupo habang ipinapakitang tila maayos at marangya pa rin ang kanilang buhay. Aba, next month makakabalik na ulit si Rhea sa Dubai. Pagmamalaki niya. Hinahanap na nga raw kaagad ng amo eh. Ah, talaga ba? Pilit ng ngiti ni Aling Nena. Syempre naman magaling ang anak ko, no? Ngunit hindi alam ni Aling Gloria na ilang metro lamang mula sa kanila ay may tinitignang cellphone si Mila. Nanlaki ang mga mata nito habang paulit-ulit na binabasa ang isang viral post sa social media. Sandali, Bulong niya. parang si Rhea to ah. Lumapit kaagad siya sa ibang kapitbahay. Uy, tignan niyo to oh. Isa-isang nagsilapitan ng mga tao. Sa cellphone ni Mila ay makikita ang isang video ng isang Pilipinang kasambahay sa Dubai na umiiyak habang ikinikwento ang pagmamaltrato ng amo nito. May mga litrato rin ng pasa sa braso at screenshot ng mga mensahe ng paghingi nito ng tulong. Kahit medyo malabo ang video, madaling nakilala ng mga tao si Rhea. Diyos ko, si Rhea to ha. Akala ko ba office work siya? Katulong lang pala siya doon. Grabe namang pinagdaanan niya. Unti-unting nag-iba ang ingay sa paligid. Ang dating paghanga kay Aling Gloria ay napalitan ng bulungan at pagtataka. Hindi nagtagal ay may nagsabi kay Aling Gloria patungkol sa kumakalat na post. Ay Gloria, nakita mo na ba tong patungkol kay Rhea? Natigilan siya. Ano yun? Iniabot naman ni Mila ang cellphone. Pagkakita pa lamang ni Aling Gloria sa mukha ng anak niya sa video, ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nanlambot ang kanyang tuhod. Sa video, umiiyak si Rhea habang ikinikwento kung papaano siyang sinisigawan, pinapagalitan at halos hindi pinapakain ng kanyang amo.
Kitang-kita rin ang mga pasa sa braso nito. Mama, gusto ko na pong umuwi. Umiiyak na sabi ni Rhea sa video. Parang may kung anong dumurog sa dibdib ni Aling Gloria. Tahimik ang paligid habang nakatingin sa kanya ang mga kapitbahay. Wala na siyang may pagmamalaki pa. Wala na ring saysay ang lahat ng pagpapanggap niya. Akala namin ay maganda ang buhay ng anak mo. Oo nga, bakit sabi mo maganda ang buhay niya roon? Bakit hindi mo sinabi ang totoo? Grabe pala ang hirap niya, no? Pakiramdam ni Aling Gloria ay unti-unti siyang nilalamon ng hiya. Ngunit higit sa kahiyan, may mas mabigat siyang nararamdaman. Konsensya. Bigla niyang naalala ang mga gabing umiiyak si Rhea sa telepono. Ang panginginig ng boses nito. Ang pagsusumamo nitong makauwi. At siya, mas inaalala niya pa ang sasabihin ng mga tao. Mabilis siyang tumayo at naglakad papauwi habang tila bumibigat ang bawat hakbang niya. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si Rhea na tahimik na naglalabas sa likod bahay. Sobrang payat nito. Namumutla, halatang hindi pa rin nakaka-recover. Sa unang pagkakataon matapos makauwi ang anak niya, doon niya ito tunay na tinignan bilang isang taong nasaktan, hindi bilang simbolo ng kanyang yapang. Unti-unting nangilid ang luha sa mga mata ni Aling Gloria. Habang si Rhea naman ay nagulat nang makita ang nanginginig na mukha ng kanyang ina. Nay? Hindi kaagad nakapagsalita si Aling Gloria. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, naramdaman niyang wala siyang karapatang magmataas. Tahimik ang buong bahay ng gabing iyon. Tanging tunog lamang ng electric fan at mahinang tahol ng aso sa labas ang maririnig. Nakaupo si Aling Gloria sa sala habang hawak ang cellphone na paulit-ulit niyang pinapanood. Video yon ni Rhea sa Dubai. Bawat hikbi ng anak niya ay tila kutsilyong paulit-ulit na tumatagos sa kanyang dibdib. Ma, gusto ko na pong umuwi. Napapikit si Aling Gloria habang tuluyang pumapatak ang kanyang luha. Ngayon niya lamang naunawaan ang lahat. Ang mga pilit ng ngiti ni Rhea sa video call. Ang nanginginig nitong boses. Ang napakapayat nitong katawan pag-uwi. Lahat pala ng iyon ay mga sigaw ng tulong na hindi niya pinakinggan. Dahil mas mahalaga para sa kanya noon ang yabang. Bigla niyang naalala kung papaano niyang minamaliit ang mga kapitbahay nilang mahihirap. Kung papaano niyang pinagtatawanan ng mga tambay sa kanto. Akala niya noon ay nakaangat na sila sa buhay dahil may anak siyang OFW. Ngunit ngayong alam na niya ang katotohanan, pakiramdam niya ay napakaliit niyang tao. Dahan-dahan siyang tumayo at nagtungo sa kwarto ni Rhea. Bahagyang nakabukas ang pinto. Naabutan niyang tulog ang anak niya habang yakap ang manipis na unan. Kita pa rin sa mukha nito ang pagod at lungkot kahit natutulog. Unti-unting lumapit si Aling Gloria. Ngunit nang makita niya ang maitim na pasa sa braso ni Rhea, hindi niya napigilang mapahagulgol. Anak? Nanginginig niyang bulong. Nagising si Rhea at agad na napabangon. Nay? Hindi kaagad nakapagsalita si Aling Gloria. Nanginginig ang kanyang labi habang pinagmamasdan ng anak. Anak, patawarin mo ako. Nay? Sabi na lamang ni Rhea. Ako dapat yung nagpoprotekta sa'yo. Umiiyak na sabi ng matanda. Pero mas inisip ko pa ang sasabihin ng ibang tao. Tahimik lamang si Rhea habang unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Alam mo bang gabi-gabi akong nagyayapang sa mga kapitbahay natin? Habang ikaw pala ay nahihirapan doon. Tuluyan na ngang napaiyak si Aling Gloria. Napakasama kong ina. Hindi maganda ang ugali ko. Mabilis namang umiling si Rhea. Hindi po, inay. Huwag mo na akong ipagtanggol, anak. Putol ni Aling Gloria. Sinaktan kita ng mas masahol pa sa ginawa ng amo mo. Natahimik si Rhea. Dahil totoo yun. Mas masakit para sa kanya na marinig sa sariling ina. Nakahihiyan siya kaysa sa lahat ng sigaw at pagod na tiniis niya sa ibang bansa. Unti-unting lumapit si Aling Gloria at hinawakan ang kamay ng anak. Patawarin mo ako, anak.
Patawarin mo ako. Hindi na napigilan pa ni Rhea ang kanyang sarili. Yumakap siya sa kanyang ina at tuluyang humagulgol. Ngayon lang niya muling naramdaman na may ina siya. Maigpit silang nagyakapan habang parehong umiiyak. Sa labas ng bahay, tahimik ang buong barangay. Ngunit sa loob ng munting tahanan nila, may pusong unti-unting naghihilom. Mula nang kumalat ang katotohanan, nagbago si Aling Gloria. Hindi na siya nakikitambay upang manlait ng kapitbahay. Hindi na rin siya nakikichismis. Kapag may nakakasalubong siyang dating minamaliit niya, tahimik na lamang siyang humingiti. Minsan ay nilapitan niya pa si Mang Isko. Pasensya ka na nung mga nakaraan ha? Nahihiyang sabi niya. Nagulat si Mang Isko, ngunit ngumiti rin ito. Okay lang sa akin yun, Aling Gloria. Ang mahalaga okay na kayo ni Rhea. Napayuko ang matanda. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, natuto siyang maging mapagpakumbaba at doon niya napagtanto na ang tunay na kahinaan ng tao ay hindi ang pagiging mahirap, kung hindi ang pagiging bulag sa sakit ng sariling pamilya dahil sa sobrang pagmamataas. Lumipas ang ilang buwan matapos ang lahat ng nangyari kina Rhea at Aling Gloria. Unti-unting naging tahimik at payapa ang kanilang buhay sa barangay ng Sitio Bato. Hindi man naging madali ang paghilom na Rhea mula sa trauma na naranasan niya sa Dubai, sinubukan naman niyang magsimulang muli. Sa tulong ng ilang kapitbahay, nagbukas siya ng maliit na tindahan ng merienda sa tapat ng kanilang bahay. Nagtitinda siya ng lugaw, pansit at mga kakanin tuwing umaga. Nakakagulat man, isa sa mga unang tumulong sa kanya ay si Mang Isko. Oh, eto iha. Dagdag na bangko para sa mga bibili sa'yo. Nakangiting sabi nito habang binubuhat ang lumang kahoy na upuan. Salamat po, Mang Isko. Nakangiting sagot ni Rhea. Minsan naman ay si Aling Nena ang nagbibigay ng libreng dahon ng saging para sa kanyang mga pagkain. Ang mga taong dating minamaliit ni Aling Gloria noon, sila pa pala ang tunay na may mabubuting puso. Habang pinagmamasdan niya ni Aling Gloria, lalong sumisikip ang dibdib niya sa hiya at pagsisisi. Isang umaga, habang abala si Rhea sa pagtitinda, tahimik na lumapit si Aling Gloria sa grupo ng mga kapitbahay na dati niyang kinukutya. Mga mare, mahina niyang tawag. Napalingon ang mga ito. Huminga ng malalim si Aling Gloria bago nagsalita. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa inyo. Nagkatinginan ng mga babae. Naging masama akong kapitbahay noon. Masyado akong naging mapagmataas. Tahimik ang lahat habang nangingilid ang luha ng matanda. Akala ko kasi kapag may anak akong OFW, mas mataas ka na sa iba. Pero mali pala ako. Napabuntong hininga si Aling Nena bago siyang umiti. Huwag mo nang isipin yon. Lahat naman tayo ay nagkakamali, Gloria. Ang importante ay nagbago ka na. Tama, Aling Gloria. Ang importante po ay nagbago na po kayo. Dagdag ng isa pa. Doon tuluyang napaiyak si Aling Gloria. Ngayon niya lamang naranasan ng gaan sa pakiramdam ng pagiging totoo at mapagpakumbaba. Hindi niya na kailangan pang magpanggap. Hindi niya na kailangan pang patunayan ang sarili sa ibang tao. Dahil ang tunay na mahalaga pala ay ang pamilya at ang mga taong handang umunawa sa oras ng pagbagsak. Samantala, unti-unti ring bumalik ang sigla na Rhea. Kahit maliit lamang ang kinikita niya sa tindahan, mas payapa naman ang kanyang isip. Wala nang sumisigaw sa kanya. Wala nang nananakit. At higit sa lahat, may ina na siyang handang makinig at umunawa. Isang gabi, habang magkasabay silang nagsasara ng tindahan, biglang nagsalita si Aling Gloria. Anak? Bakit po, Nay? Salamat kasi pinatawad mo ako. Napangiti si Rhea habang dahan-dahang hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Tao lang naman po tayo, Nay. Napaluha si Aling Gloria. Ngunit ngayon, hindi na yung luha ng yapang o kahiyan, kung hindi luha ng paghilom. Sa simpleng buhay nila sa Sitio Bato, doon nila natutunang hindi nasusukat sa perang galing abroad ang tunay na tagumpay. Hindi rin kailangang maliitin ang kapwa
para lamang maramdamang may halaga ka. Dahil ang tunay na yaman ng tao ay hindi sa pamamagitan ng pera, hindi mamahaling gamit at lalong hindi ang papuri ng ibang tao, kung hindi ang pusong marunong magmahal, umunawa at magpakumbaba. At minsan, kailangan munang mawala ang lahat ng yabang bago tuluyang mamulat ang isang tao sa tunay na halaga ng pamilya. Makalipas ang isang taon, malaki na ang ipinagbago ng buhay ni Rhea at Aling Gloria. Ang maliit na tindahan ng merienda nila ay naging mas kilala sa barangay ng Sitio Bato. Marami nang bumibili, hindi lamang dahil masarap ang luto ni Rhea, kung hindi dahil nakikita ng mga tao ang kasipagan at kabaitan nito. Tuwing umaga, makikitang magkatulong ang mag-ina sa paghahanda ng paninda. Si Aling Gloria na dating mahilig mang maliit at makialam sa buhay ng ibang tao, ngayon isa ng tahimik at magaan kasama. Kapag may kapitbahay na nangangailangan, siya paminsan ang unang tumutulong. Hayaan mo, dito ka munang umutang. Madalas niyang sabihin sa mga dating iniiwasan niya noon. At sa tuwing may bagong OFW na umaalis sa kanilang lugar, lagi niyang pinapaalalahanan ng mga magulang nito. Huwag niyong pabayaan ang mga anak ninyo. Hindi madaling mga ibang bansa. Dahil alam na alam niya ngayon, ang sakit na kayang itago ng isang anak para lamang mapasaya ang pamilya nito. Samantala, si Rhea naman ay unti-unti nang natutong umiting muli nang walang halong lungkot. Hindi man nabura kaagad ang trauma niya sa Dubai, natutunan naman niyang hindi natatapos ang buhay sa isang masakit na karanasan. Minsan, habang nagkakape sila ni Aling Gloria sa labas ng bahay, tahimik na nagsalita ang matanda. Anak, kung may babalik ko lang sana ang panahon. Ngumiti si Rhea. Huwag niyo na pong isipin yun, Nay. Nakaraan na po yun. Pero habang buhay kong pagsisisihan kung papaano kitang tinrato noon. Dahan-dahang humawak si Rhea sa kamay ng kanyang ina. Ang mahalaga po, Inay, nagbago po tayo. Napatingin si Aling Gloria sa paligid ng kanilang barangay. Dati, ang tingin niya sa mga tao roon ay ang mga taong dapat niyang higitan. Mga taong kailangan niyang ipakitang mas mataas siya. Pero ngayon, nakikita niya ang tunay na halaga ng komunidad. Ang mga tambay na dati niyang minamaliit, sila pala ang unang tumulong noong panahong wasak na ang kanyang anak. Ang mga kapitbahay na pinagtatawanan niya noon, sila pala ang marunong umunawa ng walang kapalit. Doon niya tuluyang naintindihan na walang mabuting naidudulot ang pagmamataas at pagmamayabang. Dahil sa dulo ng lahat, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kinikita mo. Hindi mahalaga kung nasa abroad ka man o wala. At lalong hindi mahalaga ang tingin ng ibang tao sa'yo. Ang tunay na sukatan ng pagkatao ay kung papaano mong pinapahalagahan ang mga taong nagmamahal sa'yo. Habang papalubog ang araw, tahimik na napangiti si Aling Gloria. Sa wakas, natagpuan na rin niya ang bagay na matagal na niyang hinahanap. Hindi yabang, hindi kayamanan, kung hindi kapayapaan sa puso at pagmamahala ng isang pamilya. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi sukatan ng pagkatao ang pera, trabaho sa abroad o tingin ng ibang tao. Ang sobrang pagmamataas ay kayang magpabulag sa isang tao hanggang sa masaktan niya mismo ang mga mahal niya sa buhay. Sa uli, ang tunay na yaman ay nasa pagpapakumbaba, pagmamahal sa pamilya at malasakit sa kapwa. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, may mga kilala ba kayo na katulad ni Aling Gloria o katulad ng kanilang kwento? Ibahagi nyo naman sa comment section at babasahin natin ang lahat ng yan. I-type nyo na rin ang inyong mga reaksyon sa videong ito para naman mapusuan na natin yan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito.
Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At ma-inspire sila tulad ninyo. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.